Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating Bible reading for this year. At ngayon po ay day 130 ng ating Bible reading at halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. 2 Chronicles chapter 25, 25 taon si Amazias nang siya'y maging hari at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jehohadan na taga Jerusalem. Naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya na ginawa ang mga ito ng buong puso. Nang matatag na siya sa kanyang paghahari, ipinapatay niya ang mga tauhan niya na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang kanilang mga anak alinsunod sa utos ni Yahweh na nasa aklat ni Moises na ganito ang sinasabi. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa krimeng ginawa ng mga magulang. Ang mismong may sala lamang ang dapat siyang patayin. Pagkatapos, tinipon ni Amazias ang mga lalaki sa Juda at pinagpangkat-pangkat ayon sa kanilang angkan. Ginawa rin niya ito sa lipi ni Benjamin. Bumuo siya ng mga pangkat na libo-libo at ng mga daan-daan. Nilagyan niya ng mga ito ng kanya-kanyang pinuno. Pagkatapos, ibinukod niya ang mga kabataang may 20 taon ang gulang pataas at nakatipon siya ng 300,000. Lahat ng ito'y handang makipagdigma at sanay humawak ng panangga at sibat. Kumuha pa siya sa Israel ng 100,000 matatapang na kawal at inupahan niya ang mga ito ng 3,500 kilong pilak. Ngunit may isang lingkod ng Diyos na nagpayo sa kanya ng ganito: Mahal na hari, huwag po ninyong isasama ang hukbo ng Israel sa inyong pagsalakay sapagkat hindi na po pinapatnubayan ni Yahweh ang mga Eframitang iyon. Maaring iniisip ninyo na palalakasin nila kayo sa digmaan. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay o pagkatalo. Ipapatalo niya kayo sa inyong mga kaaway. Sinabi ni Amazias sa propeta, ngunit paano naman ang mga pilak na naibayad ko na sa kanila? Sumagot ang propeta ng Diyos, higit pa riyan ang maibibigay sa inyo ni Yahweh. Pinauwi na nga ni Amazias ang mga kawal na mula sa Ephraim. Dahil dito, lubha silang nagdamdam at umuwing galit na galit sa mga taga-Juda. Lumakas ang loob ni Amazias at sumalakay sila sa libis ng asin at may 10,000 mga kawal ng Edom ang kanilang napatay. Ang 10,000 pa na kanilang nabihag ay dinala nila sa itaas ng bangin at inihulog mula roon, kaya namatay ang mga itong baling-bali ang mga buto. Ang mga kawal naman ng Israel na pinauwi ni Amazias ay sumalakay sa Juda mula sa Samaria hanggang Beth-horon. Pinagpapatay nila ang 3,000 mamamayan doon at nag-uwi pa ng maraming samsam. Pagkatapos nilang malupig ang mga Edomita, kinuha ni Amazias ang mga Diyos-Diyosan ng mga ito at dinala sa Jerusalem. Kinilala niyang Diyos ang mga iyon, sinamba at hinandugan. Ikinagalit ito ni Yahweh, kaya sinugon niya ang isang propeta at sinabi sa kanya, bakit ka sumasamba sa mga Diyos ng ibang bansa na hindi nakapagligtas sa kanilang sariling bayan mula sa iyong kapangyarihan? Nagsasalita pa ito'y sinabi na sa kanya ng hari, kailan pa kita ginawang tagapayo ko? Tumigil ka kung ayaw mong mamatay. Bago tumahimik ang propeta, sinabi muna niya ito, alam kong pupuksain ka ng Diyos dahil sa ginawa mong ito at dahil hindi ka nakinig sa aking payo. Si Amazias na hari ng Juda ay nakipagpulong sa kanyang mga tagapayo. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Joas na hari ng Israel na anak ni Joas at apo ni Jehu. Hinamon niya ito ng labanan. Ito naman ang sagot ni Joas na hari ng Israel. Ang dawag sa Lebanon ay nagpadala ng sugo sa cedar ng Lebanon upang sabihin, ang anak mong dalagay ipakasal mo sa aking anak. Ngunit may dumaang mabangis na hayop mula sa Lebanon at tinapakan ang dawag. Sinasabi mong natalo mo ang Edom at ipinagmalaki mo iyon. Mabuti pa'y tumigil ka na sa bahay mo. Bakit lumilikha ka ng gulo na ikapapahamak mo at ng iyong bayan? Ngunit hindi ito pinansin ni Amazias sapagkat kalooban ng Diyos na mahulog sa kamay ni Joas ang Juda bilang parusa sa pagsamba ni Amazias sa mga Diyos-Diyosan ng Edom.
Nagharap sa labanan si Haring Joas ng Israel at si Haring Amazias ng Juda sa Beth-Semes na sakop ng Juda. Natalo ng Israel ang Juda at ang mga kawal nito ay tumakas pa uwi. Ngunit nabihag ni Haring Joas si Haring Amazias at dinala ito sa Jerusalem. Winasak ni Joas ang pader ng lungsod mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuan sa sulok, mga 180 metro ang haba. Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa templo ng Diyos na nasa pag-iingat ng mga anak ni Obed-Edom. Sinamsam din niya ang mga kayamanan sa palasyo at nagdala pa siya sa Samaria ng mga bihag. 15 taon pang nabuhay si Haring Amazias ng Juda mula nang mamatay si Haring Joas ng Israel. Ang iba pang mga ginawa ni Amazias mula sa pagsimula hanggang sa wakas ng kanyang paghahari ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng Juda at Israel. Mula nang sumaway siya kay Yahweh, nagkaroon ng sabwatan sa Jerusalem laban sa kanya, kaya tumakas siya patungong Laquis. Ngunit sinundan siya roon at pinatay. Ang kanyang bangkay ay isinakay sa kabayo at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. 2 Chronicles chapter 26. Ginawang hari ng buong Juda si Uzias sa gulang na 16 bilang kahalili ng namatay niyang amang si Amazias. Sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Elat at muli itong itinatag para sa Juda. 16 na taong gulang si Uzias nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jocalias na taga Jerusalem. Si Uzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amazias, habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos. Naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpala siya ng Diyos. Sinalakay ni Uzias ang mga Filisteo at winasak ang mga kuta sa Gat, Jabne at Asdod. Nagtayo siya ng mga lungsod sa nasasakupan ng Asdod at ng mga Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo at mga Arabo na naninirahan sa Gurbaal at laban sa mga Meyonita. Nagbabayad sa kanya ng buwis ang mga Amonita at nakilala siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa may pintuan sa sulok, isa sa pintuan sa libis, at isa sa panulukan ng Zion at ng Ophel. Nagpagawa rin siya ng mga toring bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan sa mga paanan ng burol at sa kapatagan. Palibhas ay mahilig siya sa pagbubukid, kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapangalaga ng ubasan sa kapatagan at kaburulan. Si Uzias ay mayroon ding hukbo ng mga kawal na handa sa labanan. Nasa ilalim nito ang pamamahala ni Hananias. Nahahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahang ginawa ni Jeiel na kalihim at ng tagapagtalang si Maasiyas. May 2,600 pinuno ng sambahayan ang namamahala sa kanyang hukbo. Binubuo ito ng 300. 750 magigiting na mandirigma na laging handang lumaban at magtanggol sa hari. Silang lahat ay binigyan ni Uzias ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at tirador. Sa mga tore at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mahuhusay na panday upang ipanghagis ng sibat at ng malalaking bato. Naging tanyag si Uzias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Subalit na maging makapangyarihan si Uzias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan na niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Sinundan siya ng paring si Azarias, kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. Nang makita siya, ay sinabi nila, "Haring Uzias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito. Lumabas na kayo rito sa banal na dako. Nagkakasala kayo sa ginagawa niyong iyan. Hindi sinang-ayunan ng Panginoong Yahweh ang ginawa ninyo." Nagalit si Haring Uzias sa mga pari. Siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso. Ngunit nang sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa noo. Nang makita ni Azarias at ng mga pari ang nangyari kay Uzias, pinalabas nila ito agad.
Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan na ni Yahweh. Hindi na gumaling ang sakit sa balat ni Haring Uzias hanggang sa siya'y mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan at pinagbawalang pumasok sa templo ni Yahweh. Ang anak niyang si Jotam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. Ang iba pang mga ginawa ni Uzias mula sa simula hanggang katapusan ay itinala ni Isaias na anak ni Amos nang ito'y mamatay. Inilibing lamang siya sa puntod na malapit sa libingan ng mga hari sapagkat siya'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong. Ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari. 2 Chronicles chapter 27. Si Jotam ay 25 taong gulang nang maging hari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jerusalem na anak ni Zadok. Tulad ng kanyang amang si Uzias, ang mga ginawa niya ay naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh, ngunit hindi niya ito tinularan sa pagpasok sa templo upang magsunog ng insenso roon. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa pagkakasala ang sambayanan. Ipinagawa ni Jotam ang hilagang pintuan ng templo at pinatibay ang pader ng Jerusalem sa gawing Ophel. Nagtayo siya ng mga lungsod sa kaburulan ng Juda. Gumawa rin siya ng mga kuta at bantayan sa kakahuyan. Nakipaglaban siya at nagtagumpay sa hari ng mga Amonita. Nang taong iyon ay nagbayad sa kanya ang mga Amonita ng 3,500 kilong pilak, trigo na nakalagay sa 10,000 malalaking sisidlan at sibada na nakalagay sa 10,000 malalaking sisidlan. Gayon din ang ibinayad sa kanya ng ikalawa at ikatlong taon. Dahil sa kanyang pananatiling tapat sa Diyos niyang si Yahweh, lumaki ang kapangyarihan ni Jotam. Ang ibang mga ginawa ni Jotam sa panahon ng kanyang paghahari, pati ang lahat niyang pakikipaglaban at ginawa sa panahon ng kapayapaan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. 25 taong gulang siya nang maging hari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Namatay siya at inilibing sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Ahaz ang humalili sa kanya bilang hari. At ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.